So ang sabi po dito, no, magbalik po tayo, 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Malapit na po tayong matapos, mga kapatid. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan nyo ang itinuring na marumi at tatanggapin ko kayo. At ako'y magiging ama ninyo. At kayo na may magiging mga anak ko. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. Mga kapatid, yan po ang sabi ng Panginoon. Siya po mismo ang sabi niya, Panginoong makapangyarihan. Siyang nagsasabi nito, paalala sa ating lahat. Warning, na wag po tayo na makiisa. Do not be one of them. Yung mga makamundong tao, wag kang makiisa dito sa mundo. Do not stain your garment with the flesh and with the yung kasamaan ng mundo. Panatilihin mong puti ang damit mo, kapatid. Huwag ka nang makisama sa mga yan, sa mga ginagawa nila. Hindi po tayo pwedeng makisalo sa hapagkainan ni Satan habang nakikipagsalo-salo din tayo sa hapagkainan ng Diyos. Hindi po pwede. You can only serve one master, and that is the Lord Jesus Christ. Only. Yan po yan. At nga din po, mga kapatid, no, na ang Panginoon po ay banal, so dapat may kabanalan din po ang ating buhay. So, kasama po niyan, ang sabi po, pagka sinabing ikay may kabanalan ng iyong pamumuhay, lahat po yan na ginagawa ng mga makamundong tao, hindi mo na gagawin. Tatalikuran mo na. So, yan po yung ibig sabihin po dito. Para mamuhay ka ng banal at matuwid sa Diyos. Hanggang ikay papabanal po niya, hanggang sa kanyang pagbabalik, maging kalarawan ka po niya ng Panginoong Hesus. Yan po yung pinaka-goal niya. Para sa kanyang pagbabalik sa ating redemption, sa pagtubos niya, ay tayo kanyang matubos at baligtas, mga kapatid. So yun lamang po, no? Baka meron po kayong idadagdag, mga kapatid, sa topic po natin. Natapos na po tayo. Hello po, rinig po. Yes po, brother. Ayun, praise God. So, yung madadagdag ko lang po dyan is yung nasabi po ni Apostol Pablo dun po sa 2 Timothy verse 7 po na yun nga po, we need to finish the race. Na yun nga po, natapusin natin ito na may kagalakan hanggang sa muli nga pong makabalik ang Panginoon, na nasabi nga rin po ni Ate Lynn kanina na manatili po tayo na naka-abide sa ating Panginoon and lumakad po sa righteousness, na yun nga po, no, manatili na tapat at tunay nga po na bukal yung ating mga puso, lalong-lalo na sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon, na katulad nga po itong ginagawa nga po natin sa bawat araw po, na tayo po ay nagbabahagi at nakikinig sa pangangaral ng magandang balita nga po ng ating Panginoong Jesucristo, na nakakapagpabago nga po sa ating mga pamumuhay at nakakapag-lead po sa atin sa buhay na walang hanggan sa tulong po ng banal na Espiritu, na yun nga po, no, na pinagkaloob sa atin ng Panginoon nung siya po ay nag-ascend on heaven. Ito po yung gift na ibinigay niya sa atin, which is the gift of salvation, na kapag tinanggap po natin ito, na dito na po papasok yung banal na Espiritu, na siya po magdudwell sa atin, because we are the temple of God and we need to be a clean and righteous and holy temple of the Lord. Yun lamang po. Salamat. Amen. Amen. Sa akin naman po, Ate Lynn, ay rinig po ba? Yes po. Sa akin naman po, yung about sa full context nga natin basahin po yung Word of God para maunawaan natin or ma-extract natin yung pinaka-mensahe. Kasi kapag yun nga po, verse lang, parang kulang yung information. Eh paano kung may kasunod pa yun? So, yun po, mabuti na tayo mismo basahin natin yung salita ng Panginoon, nang sagay ma-compare natin kung tugma ba yung sinasabi nung nagtuturo. Kaya nga po, 'di ba, kailangan nating i-work out yung ating salvation. So hindi lang tayo aasa sa ganito, ito palakasan to, fellowship to, pero yung relationship sa Panginoon is individually siya. So kailangan talaga natin siyang isip tayo mismo. Huwag tayong parang mag-rely sa ibang tao, kundi siya mismo. Iba kasi yung kilala mo siya kaysa dun sa tag dito,
nakakatanggap ka lang ng second-hand revelation sa ibang tao. So, kasi nga po, di ba, even ikaw, pwede kang pagrevealan ng Panginoon kung ikaw mismo hinahanap mo siya at gusto mo talagang magkaroon ng totally na pagkakakilala sa Kanya, magkaroon ka ng wisdom at mag-grow ka sa spirit niya. And ganun din po, kung ano yung ginawa natin, yun din yung ibibigay sa atin. So, kung ano tinanim natin, yun din yung aanihin natin. Kasi nga po, di ba, ang Diyos ay makatarungan. 'Di ba po? Ibig sabihin makatarungan, justice. At iba nga po sa justice, kung ano yung ginawa mo, kung ano yung nararapat na kahatulan sa'yo, yun yung ibibigay sa'yo. Kaya, huwag tayong aasa na, yun nga, magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin kung hindi natin binabago yung cycle ng buhay natin. So, kailangan nating magbago, kaya may transformation at andyan ang Holy Spirit para tulungan tayo kung magsusurrender tayo sa Kanya at talagang magpapabago tayo, i-open natin yung puso natin sa Panginoon. So, yun lamang po. Praise God. Amen. Linawin lang natin, no, yung sinabi po dito ni kapatid na Bridget. Opo, the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God po. At in Jesus' name po, in Lord Jesus Christ's name, dahil po siya ang image of the invisible God, siya yung nag-reveal. He is God in the flesh. He is God revealed in the flesh. The Diyos na nagkatawang tao. So, yan po yun kanina. Yun ano po natin. Ayan, linawin lang po natin para hindi po malito. Ayan, mga kapatid. Baka may gusto pong mag-share, mga kapatid. Sister Angel. Sister Bless, ako dun ako sa may sa sinabi mo kanina na yung buhay natin dito ay wag natin bigyan ng halaga. Kasi totoo yun. Kasi ang buhay natin dito sa mundong ito, maglalaho to eh. Kaya ang dapat natin, yung buhay natin, ay ilaan natin sa Panginoon. Kaya tayo binigyan ng buhay ng Panginoon para magsilbi, maglingkod sa Kanya. Hindi tayo binigyan ng buhay dito para aksayahin. Diba? Ituon yung buhay dito sa mundong ito. Kasi itong mundong ito ay hindi paghahari ng mundo, ng paghahari ng Diyos, kundi ito'y naghahari dito ay ang kasamaan. Kasi ang totoong paghahari ng Panginoon, nandun sa langit, nandun siya. Doon ang totoong tahanan natin. Dito ay isa lamang tayong napadpad lamang dito. Napadpad tayo dito para maglingkod, ibahagi ang kanyang salita. Ipahayag, ipalahad, para sa mga taong naliligaw ang pananampalataya. Ayan, Sister Bless, tsaka dun sa yung sa righteousness na sinasabi mo. Actually, tama yung explanation mo dun na kahit anong mangyari, gaano man kahirap yung dadanasin mo, yung tama sa paglilingkod ng Panginoon, yun ang gawin mo. Kahit padanasin mo yung hirap, hindi ka matatakot. Kasi nga, ang Panginoon ang kasama mo. Kung ikaw binigyan tayo ng buhay, bakit hindi niya kayang ibigay yung mga pangangailangan natin? Di ba? Yung buhay binigay niya, kundi pati ang pangangailangan natin, kaya niyang i-provide. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Kasi siya yun eh, siya lahat yung magbibigay. Siya ang lahat na lumikha. Ayun lang, Sister Bless. Thank you. Amen. Praise God po, Sister Angel. Baka meron pa idadagdag, Nanay Wilma, Brother Joe? Yes. Kaya habang naririnig pa natin yung Kingdom Gospel, huwag na natin patigasin yung ating mga puso. Amen. Magpakumbaba na tayo at seek po natin yung kingdom ng ating Panginoon. Amen. Brother Nanay? Yes. Kaya kailangan natin talaga na tanggapin natin ng Panginoon. Yung super na faith na ibibigay natin sa Panginoon. Dahil doon sa ating faith na yun, hindi tayo maliligaw.
at laging nakatatak sa puso natin kung sino ang ating Panginoon sa buhay natin. Lahat. Iyon lang po sa service. Amen. Ayan, baka meron pa po kayo idadagdag mga kapatid before tayo closing prayer. Ang ating closing prayer, Sister Angel, ikaw po ba closing prayer natin? Sige. Hihinto ko muna yung ginagawa ko. Amen. Trial lang po ito. Ay ate, meron pa yung about sa sige. do not serve two masters na hindi po talaga natin hindi po talaga tayo pwedeng maglingkod sa dalawa. Kailangan natin mamili dun sa isa kung Diyos ba o mundo. Kasi kung lumalakad ka sa Panginoon tapos gumagawa ka ng makamundong bagay, you are a hypocrite. Hindi ka talaga tunay, wala ka talagang tunay na pagsunod sa Panginoon kasi alam mo po yun, nakapokus ka pa rin on worldly things na dapat talikuran, na hindi na po natin dapat pang bigyan pa ng mga pansin. Kasi sinabi na nga po yun, diba, deny ourselves. Deny natin yung mga kagustuhan ng laman natin, yung mga pagnanasa ng laman natin sa mga ganyan, sa mga makamundong bagay. Ilang beses na po yung sinabi na deny ourselves sa ilang books po dito sa New Testament na kailangan po talaga nating i-deny kung ano yung mga desires ng sarili natin sa mga makamundong bagay or sa mga, alam niyo po, yung makalamang bagay. Kasi ayan po talaga, yung katulad nga rin po, diba, na nabanggit kanina, na ayan po yung maglilid sa atin sa kapahamakan. Instead po na i-desire natin yung mga bagay na panandalian lamang na mawawala dito sa mundong ito, why not na i-desire natin kung ano yung mas magbibigay buhay sa atin sa kabilang buhay, yung mas magbibigay sa atin ng kaliwanagan sa ating buhay, katulad na lamang po ng paglakad natin sa Panginoon ng merong tapat and meron kabanalan na buong pagtanggap po sa kanyang buong salita, mga kapatid. Kasi ayun na lang po talaga, yung mas piliin natin, yung mas i-desire po natin, kasi yung mundong po ito wala nang kabuluhan pa. Kung ano man yung mga nakikita natin dyan, lahat po yan mawawala. Lahat yan mag-fade away lang ng parang bula sa parang kislap lang, ganun. Kasi lahat po ng bagay dito sa mundong ito, nilikha po siya with purpose, pero hindi po dapat tayo magtuon doon ng pansin. Kasi dapat ang pinapaano po sa atin ng Panginoon sa kanyang salita na we need to focus on Him, not on the things na nakikita lamang natin. But sinabi niya po na mag-focus tayo on unseen, not in seen world. Kaya yun lamang po, mga kapatid. Kaya po mag-iingat po tayo sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw, na mas isik po natin kung ano yung pangangailangan ng ating spiritual kaysa sa physical. Kasi yung physical po, given na yan, kayang-kayang ibigay ng Panginoon yan. Ngunit mas hanapin po natin yung mas magbibigay po ng buhay na walang hanggan sa atin, mga kapatid. Yun lamang po. Praise God. May dadagdag din po ako with Yes po, regards Sister po sa Nika. humility. Lalo na po yung nabanggit niyo yung about sa kings, katulad nga po ni King Solomon. Yung ibang mga kings din po kasi sa Judah, like nung nabasa ko po kanina, nung una, naging kalugod-lugod yung buhay nila, kaya nga po 'di ba ay inaano natin na hindi to one save always save, kasi nga po 'di ba kung sino man nanatiling tapat hanggang wakas ay siya pong maliligtas, kasi nga po journey po ito ay isang takbuhin. So may pagkakataon talaga or may chances na mag-apostasy kapag hindi po talaga naka-abide or naka-focus sa Panginoong Jesus. So yun po, nagkakaroon po kasi ng pride, katulad ni Abias, tapos ng iba pa pong kings na nabasa ko. So, noong una, okay sila. Tapos, nung naging kontento po sila, binigyan sila ng power ng Panginoon. Tapos, yung wealth nasa kanila, naging kontento sila, nagkaroon sila ng pride because of that. So, dahil po doon, inalis din yung sa kanilang Panginoon, kasi nga po, ayun, nag-rely na sila sa sarili nila at itinakwil po nila ang Panginoon. So, yun din po, nagiging distraction din. Kaya kung di po talaga tayo mag-a-abide sa Word of God, at kung ang mata po natin ay nandito lang sa mundo at hindi nakapokus sa spiritual realm sa pagdating ng Panginoong Jesus, ayun po, hindi din natin mag-get yung reward or salvation. So, yun po. Amen. Amen.
Ay, Nanay Wilma, yes po. Sabi ko, amen. Ay, amen. Ayun, baka, wala na po idadagdag. Brother Joe, baka may dadagdag ka pa? Or ano na tayo, closing prayer na tayo. O yun nga po, no, mga kapatid, itong second, brother? Wala na. Ayan. So, siguro po tayo ay ano na, mag-closing prayer na po. Pero ano lang, kumbaga summary lang or yung pinaka ano dito ng ating na topic. Regarding po talaga yan na wag po nating sayangin habang dito pa lang sa lupa ay binibigyan na po ng mercy ang mga tao. Lahat na po ng awa, di ba? Binibigay na po lahat, yung biyaya ng Panginoon, awa, pagmamahal, lahat na kabutihan ng Panginoon. Siya na nga po yung nakikiusap. Siya na po yung nakikiusap sa pamamagitan nga po ng kanyang mga lingkod. Sa Old Testament pa lang po, di ba? Yung pag tinatopic po natin, yung boses po ng Panginoon, sabi po, di ba? Kayo magsisi na sa inyong mga kasalanan. Talikuran na po iyan at talikuran na at talagang magbalik loob sa Diyos. Kasi ang mga tao nga po ay nahiwalay, 'di ba? Na separate po sa Panginoon dahil sa kasalanan. Yan po yan. At binabalik lang po yung mabuting relasyon ngayon na tayo ay ma-reconcile nga po sa Diyos, 'di ba? Sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Ibig sabihin, ang pananampalataya hindi lang po yan basta yung basta pananampalataya, hindi po. Ang pananampalataya po ay talagang rooted dito sa kanyang salita. Diba? Faith comes from hearing and hearing the word of God. So, nanggagaling po sa kanyang salita. Kasi siya po yan, yung buong salita, ang Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, pag ikaw'y nananampalataya sa Panginoong Jesus, ibig sabihin, sa kanyang salita, sa kalooban ng kanyang salita. At yan po, yung pananampalataya po natin yan ay naggiresulta po talaga. May resulta kasi napakadali ko lang pong sabihin sa inyo na may pananampalataya ako. Pero paano nyo po malalaman kung totoo po ang pananampalataya ko? So makikita nyo po sa bunga. Kung ito'y nagbubunga, may ebidensya. Di ba? May transformation, may fruit, may good fruit. Nakikita po sa pananalita, nakikita po sa pag-uugali, sa pamumuhay. Di ba mga kapatid? So yan po yan, kailangan po talaga nakikita po sa iyo ang Panginoong Hesus at lalong-lalo na yung mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi paano nga po maniniwala sa inyo yung ibang tao na sinishare nyo po kung hindi ka nakikitaan, hindi mo rin-reflect ang Panginoong Hesus, di ba mga kapatid? Paano po sila maniniwala sa iyo? So una po dapat na tayo po mismo ang talagang mabago ng Panginoon at makita po ng ibang tao sa atin ang kanyang mabuting bunga. Yun po yan mga kapatid. Kasi ang nasabi niya nga din po, no, ang kanyang will, the will of God is our sanctification. Tayo'y mapabanal niya. Yan po yan kasi nga po para nga tayo matransform, maging kalarawan na po niya. Diba? Pagka sa kanyang pagbabalik, tayo ay makamtan po natin yung glory na po talaga. Kasi yung holy na po talaga na katawan. Kasi habang nandito pa tayo sa fallen body, pinapabanal pa lang. Sinasanctify pa lang. So, pero pagkabalik niya, diba? Yung pong mga talagang nanampalataya po sa kanya hanggang sa huli, napabanal niya po dito sa lupa, bibigyan niya po nung talagang glorified yung holy body na talaga, spiritual body, glorified body, at saka eternal life with Him na po. Yun nga po yun, dun nga po tayo nananabik na, no? Araw-araw po, pinapahayag natin sa ating panalangin na nananabik na po tayong makasama siya. Di ba? Magpasawalang hanggan. Kasi nga po, dito sa mundo, itong fallen world na to, wala dito yung totoong buhay. Wala po talaga dito yung totoong buhay. Nandun po talaga sa piling ng Panginoon. Kaya nga po, di ba, nung nabanggit natin kanina, pag manonood po kayo, nung may mga testimony na sila po yung mga near-death experience nila, na binigyan sila ng chance, glimpse of heaven, di ba, napunta sila doon. Ayaw na po nilang ayaw na po nilang bumalik. Ayaw na po nilang bumalik sa sa buhay nila dito sa lupa. Kasi nga po talagang ayun po, lang to, tama po yung nagsabi dyan sa comment section na testing, trial lang po talaga to, mga kapatid. Trial lang to ng Panginoon itong buhay natin dito para tayo magpanumbalik sa Kanya. Yung relasyon natin sa Kanya. Yung mabuting relasyon natin sa Kanya na masik po natin siya. Kasi yun po yung yun po yung magandang balita na may pagkakataon na mapanumbalik yung mabuting relasyon. Kasi nga po dati, di ba nahiwalay nga po tayo. So ngayon meron na po tayong mediator, meron na tayong
talagang nag-ano po sa atin, nagbayad ng ating mga kasalanan. Kasi nga po, wala po talagang tawag dito, wala pong nakamit ng glory. Kasi 'di ba we all fall short of the glory of the Lord. Tayo'y hindi po talaga umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya siya po mismo, Diyos na po na nagkatawang tao, ang nagbayad po ng mga kasalanan natin. 'Di ba? He became a curse. Siya po yung napako sa krus, namatay para po sa atin. Para tayo ay sa pamamagitan po ng pakikiisa natin sa Kanya, sa pananampalataya sa Kanya, ay Kanya po tayong maligtas, mga kapatid. Yun lamang po. Siguro po na tayo, no? Closing prayer na po tayo. Amen po. Praise God. Yes, sa kabila ng kasamaan ng mundo, mas pinili niya pa rin tahakin ng liwanag. Amen. Yan po yun. Di ba napagtagumpayan na po ng Panginoong Jesus ang mundong ito. So tayo din po, na talagang naka-abide po sa Kanya, ay mapagtatagumpayan din po talaga ang ang kasamaan ng mundong ito. Yan nga po yun, no? Tayo'y tumalikod na sa kasamaan ng mundong ito at sa lahat ng pagnanasa po dito at ng ating laman. Yan po yung na na po tayo, na new creation na. Born again in spirit na po. Hindi na po sa flesh, di ba mga kapatid? So yan po, praise God. Sister Angel, tayo po yung mag-closing prayer na po. Para makapahinga na po ang ating mga kapatid. Naririnig ba ako? Yes po. Ayan, tayo mga kapatid, pumikit at iyo ko ang ating mga ulo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa gabing ito na kami po iyong ginabayan sa pakikinig namin sa inyong salita. Marami kaming natutunan sa pagbabahagi ng salita ninyo. Lord, tinuturo niyo sa amin na sa inyo lamang kami magtiwala. Ano man ang danasin na hirap ng bawat isa sa amin, alam namin ikaw ang aming kasama. Maraming salamat, Panginoon, kasi simula nung binago mo ang aming mga buhay, kami ay iyong niyakap, nilinis, at pinababanal. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-alay mo ng buhay para sa amin. Kaya kami naririto, handang ialay din ng aming buhay para sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatatag ng pananampalataya ng bawat isa sa amin. Hindi mo kami hinahayaan na hatakin ng sino man. Kami ay iyong hinihina pabalik sa iyo. Panginoon, patawarin mo ang mundong ito. Kaawaan mo ang kasamaan ng mundong ito. Sinasabi mo nga, ang mundong ito ay maglalaho. Pero ang iyong salita ay kailanman hindi maglalaho. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Nawa, kung paano mo kami ginising sa katotohanan at binigyan ng liwanag, ganun din po sana ang gawin mo sa aming mga pamilya. At sa mga taong matitigas pa rin ang puso sa inyong salita. Panginoon, ikaw lamang po ang aming pupurihin sa buhay namin sa araw-araw. Ikaw lamang ang itataas, dadakilain. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ang buhay, ang daan, at ang katotohanan na magliligtas sa amin at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat pong muli, aming Panginoong Hesus. Kataas-taas ang Ama na nasa langit. Hindi ko na po papahabain ang panalangin ko na ito upang kami makapagpahinga na at magkaroon ng panahon upang ikay aming makausap. Maraming salamat pong muli. Heavenly Father God,
through our Lord Jesus Christ. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen, praise God. Magkita-kita po tayo muli. Ang ating next live po ay Wednesday, 8:30 p.m. po. Ayan, shalom everyone. Shalom po. Don't forget to pray Shalom before sleep. everyone. God bless.